Good morning. Ang lupit siguro talaga kung may nag-aabang nito ng ng alas 6 ng umaga na upload. Lupit mo noon kung pinapanood mo siya ng ganun. Anyway, dito na naman tayo, tapos na ako mag-stretching. Ang trip na natin ngayon is lakad trip na. Lakad. Good morning, good morning. Napakaganda naman dito. Lakad-lakad ka lang, nakaka-relax bago rumatrat na naman ng trabaho. So, siguro pag-uusapan natin ngayon gaano ka-importante yung baby steps. No? Gaano ka-importante compare sa aggressive na start. No? So, kapag aggressive kasi yung start, sa akin, hindi siya nag-work. Pero again, hindi naman siya porket hindi nag-work sa akin, hindi na rin siya mag-work sa inyo. Depende yun. Sa inyo, baka mag-work. Iba-iba naman tayo. 'Di ba? So, sa akin, pag aggressive yung start ko, nangyayari sa akin, motivated ako or kaya ko siyang gawin. For example, kung ginawa ko, 'di ba, sabi ko, okay, ayusin ko na yung pagkain ko, ayusin ko na yung tulog ko, ayusin ko na lahat. No? Sabay-sabay. Kasi hindi pa ito yun ang ginagawa pa lang natin. Pagkain, tapos nag-self, self-aware sa self-aware sa mga mali. Yun yung importante, 'di ba? Step 1 dun sa rehab. Dapat alam mo muna kung anong gusto mong baguhin. Kasi mahirap naman magsimula ng isang bagay na hindi mo rin alam or hindi ka honest sa sarili mo anong mali. 'Di ba? Kung perfect yung routine mo, edi ano mo na lang yan, i-upgrade mo na lang. Pero kung alam mo yun, hindi perfect, alamin mo. Dapat alam mo muna yung problema. 'Di ba? Kumbaga sa problem solving, magkadikit na yun problem solving. Paano mo iso-solve kung hindi mo alam yung problema? Dapat alam mo muna yung problem. 'Di ba? Alam mo muna yung kailangan mo i-solve. So, again, kapag nagsimula ka ng aggressive compare sa ginagawa ko, minsan sobrang baby steps. Sobrang, 'di ba minsan nakakita ka na parang sabihin natin mataba. Or nagi-gain weight or di na gusto yung sistema niya. Pack first day gym agad. Tapos buhat agad ng ano pa nito, chest. 'Di ba? Chest na agad, salpakan mo ng mga plates yan, tas bukas back bicep na, ganyan. Okay lang naman 'yun. Okay lang naman 'yun. Depende talaga siya kung paano yung atake na gagawin. May ang akin kasi matagal na ako nagwo-workout talaga. Matagal na ako nagwo-workout, siguro nagsimula ako high school. Pero hindi ko na-achieve yung talagang pinaka almost na-achieve ko, pero quite some time lang yun. Parang naalala ko 6 months lang yun. Ganda ng back ko, ganda ng chest ko, ganda ng abs ko. Meron akong ganong point nung high school ako. Although payat ako na, pero yun, yung sipag-sipag ko talaga. Pero pansin ko, pag nag-wear off na, kumbaga nawawala na yung effect ng magic motivation, hindi ako tumatagal. Tapos may time naman ngayon na siguro mga simula 2023, 2024, meron dyang certain months na parang nagagawa ko yung ganito na kalmado lang. Mas nagugustuhan ko yung resulta eh. Ang problema nga lang talaga, nawawala ako on track. Kumbaga parang, na-reach ko na siya. Kain na naman ako, tapos yung trabaho ko, walang lakaran. Bahay-bahay lang. Doon talaga ako nagigain. Especially pag nag-iibang bansa. Pag nag-iibang bansa, ang lamig, ang sarap kumain. Bakasyon to. Pag uwi mo, wala. Nadadala mo yung habit na masarap. Hindi ko na-on yung game na ulit ha. For example, ganito, kung tumakbo-takbo na ako, hindi ko alam kung kinabukasan, sakit ng katawan ko. Hindi tulad ngayon, gigising ka ng umaga, parang nakakalabit na ako ng doom scrolling. Hindi, maglalakad na ako kasi excited akong gawin yung gusto kong gawin. Bakit? Hindi man ako laspag eh. Alam mo yun, kumbaga parang kunyari, ano bang magandang example? For example, bago kang gupit. Yung gupit mo pangit. Alam mo yun, na parang yun yung nagbibigay sa'yo somehow ng confidence. Papasok ka ng eskwelahan, andun yung crush mo. Hindi ka motivated pumasok kasi nahihiya ka. Hindi ka motivated kasi hindi ka komportable dun sa emotion na mararamdaman mo kapag nandun ka na sa sitwasyon na yun. Pumasok ka na sa school, makikita ka na ng mga classmate mo, pangit ng gupit mo. So, ganun ko din siya nire-relate dito. Paano ka
may excite gawin yung isang bagay kung na-excite ka lang gawin kasi motivated ka. Motivated ka lang para pag ginawa ko to gaganda katawan ko ta. Pero sa likod nun, grabe agad yung pain. Hindi ko sinasabing pucha. Gets nyo? Parang paano ba? May pain talaga eventually. May pain diyan kasi ito baby to. Lakad ka lang. Alam mo, ayusin mo lang yung pagkain mo. Hindi ka pa nahihirapan. Komportable pa siya. Ang pinagkaiba lang, hindi ka bigla. No, hindi ka bigla. Kasi, ang hirap din ang bigla eh. Hirap din. Although, kung ikaw yun, kaya nabigla ka, tapos yung motivation mo, okay, kaya mo siyang gawin year-round, or 3 years, 2 years, okay yun. Pero yun nga, gaya ng sabi ko, kung hindi lahat kasi ng tao ng ganun, diba? So ako parang feeling ko, baka yung iba ito rin yung problema. May experience sa workout, may experience sa tamang pagkain, may experience sa maayos sa sistema. Pero pag nabibigla sila, hindi sila tumatagal. Nagko-quit din sila. So hindi nila na-achieve yung pinakagusto nila. 'Di ba? So ito lang yung ginagawa natin daily, no? Wala kang like yung mga talagang solid na na oatmeal yung kakainin, walang kanin or alam mo 'yon, hindi siya ganoon. Parang normal lang yung ginagawa natin miski sa pagkain dun sa last episode. Wala naman talagang kakaiba dun eh. Wala naman dineprive dun eh. Actually, ang dineprive ko lang dun talaga, yung masyadong masarap yung buhay mo. Yung pag trip mo mag McDo, okay McDo. Pag trip mo mag potato corner, okay potato corner. Pag trip mo mag milk tea, o milk tea. Pag trip mo mag ganito. Tinanggal ko lang naman yun eh. Yun lang naman yung masyadong parang nakikita ko masyadong komportable. Yun yung masasabi kong parang komportable masyado. No? Ano pa ba? Yun yung nakikita kong parang baby steps. Sobrang baby steps lang yun. Wala yung malaking adjustment na ginawa. Tanggalin mo lang yung masyadong masarap. No? Tapos, ano pang baby steps na nagagawa natin so far? Yun, nawawala na ako sa doom scrolling. Hindi nawawala. Kahit sino pa yan. Kahit sobrang ano na yan. Mag-imagine na kayong pinakasikat na tao dito sa Pilipinas. Naaapektuhan yan dyan. Galing na yan sa isang taong sobrang kilala nyo yun. O, yun na lang sasabihin ko di ko kayo bibigyan ng clue. Pero 100% kilala nyo yun. Tinutukoy ko. Sabi niya mismo sa akin. Sinabi niya sa akin, kahit ako naapektuhan yun. Pero nag-i-snap out of it daw siya. So doon lang naman nagsiseparate yung normal na tao doon sa hindi na normal. Ano ibig sabihin nun? Yung normal na tao, ang tawag dito, yung normal na tao, yun yung kaya mag-snap pa. Kasi normal siya eh. May buhay siya eh. Yung hindi naman na normal, yung tipong kinakaya na siya ng sistema ng pag-scroll. Alam mo yun? Pero mahirap talaga siyang labanan. Pero siguro sa masasabi ko sa posisyon ko kung nasaan ako ngayon is nalalabanan ko siya kasi kasi parang pagising ko excited ako lalakad ako. Hindi naman mahirap eh. Alam mo yun, hindi ka bugbog, hindi ka 'di ba? Tapos yung naman yung hindi naman normal, fact na wala ako. Basta paano mo malalaman kung normal ka pa talaga, no? Paano mo ma-check yung sarili mo kung normal ka pa talaga? Kapag hindi ka alila ng isang bagay, normal ka. Tandaan nyo yun Pag hindi ka alila ng isang bagay, normal ka. Kapag alila ka pa ng isang bagay, hindi ka na normal. Okay? Hindi mo mapigilan mag-scroll. Hindi mo mapigilan mag-vape, mag-yossi. Hindi mo mapigilan mag-inom lagi bago matulog. Hindi ka na normal. Alila ka na ng kinokonsumo mo. So, siguro yung pinaka-bare minimum wala kang bisyo eh. Hindi porket wala kang alak, wala kang sigarilyo, wala ka ng bisyo. Hindi mo mapigilan. Kahit yung simpleng pag-scroll, hindi mo napapansin, bisyo na siya eh. Bisyo na siya. Diba? Kasi parang, imbis na nag-iisip ka ng kung ano, ewan ko, nagko-commit ka, ganyan, imbis na nag-iisip ka ng kung ano para mas maging better yung sistema mo araw-araw, or sa negosyo siguro, or gusto mo magsimula ng something, hindi mo na siya binibigyan pansin eh. Alam mo yun, na dapat, ito yung binubuo ko eh. Gets nyo? Kumbaga sa free time, pag may free time kayo, dapat
gumagawa kayo ng something na may katuturan. So, hindi naman yung laging pag-make money, no? Kahit hobby siya eh. Di ba? Kumbaga parang, siguro, pagpalagay nyo, nakaka-scroll kayo ng 2 hours plus sa loob ng isang araw. No? Di ilaan mo yun sa ibang bagay. Mag-walking ka. Yun yung ginagawa ko ngayon. Di ba? Yun yung ginagawa ko ngayon. Parang, kaysa, isipin nyo ganito kasi ka-fucked up yung system ko. Mag-walking, pagising ko, sabi mo magigising ako 10, di ba dati? Gising ako 10. Pag nagising ako ng 10 yan, ang mangyayari sa akin, tatayo pa talaga ako ng kama, alas 12. Imagine, alas 12 pa ako tatayo. O OA na yun, 11:30. So 2 hours kang nakahiga, nagpapagising. So doon pa lang, alila ka na ng sarili mo na dapat, ito. Nakikita ko yung umaga, pagising ko, gising na yung diwa ko. Hindi ko nasabing para kang kotse na hindi mo na pinainit, no? Painitin mo din yung sarili mo. Pagising mo, cellphone ka saglit. Pero, mag-snap ka. Alam mo yun, mag-snap ka na parang, oops, 15 minutes na yun Kung nahirapan ka alarm mo. Diba? Kasi minsan parang, interesting to Lalo ngayon yung mga short form content, nakaka-addict talaga Kaya nga ako, I really encourage, no? Kumbaga, ngayon nakita ko yung mga upload ko, merong minimum 5 to 10 views sa ngayon 2026. May, yan ang views natin. 5 to 6 views. Ngayon, isipin mo na lang, habang nakikinig ka, kung di sa akin, baka may trip kang iba. Mag-YouTube ka. No? Kasi premium mo na din, pucha. Premium mo para kahit nakalock yung cellphone mo. Sobrang laking tulong or tip na yun. Kahit nakalock yung phone mo, napapakinggan mo lang habang ginagawa mo yung hobby mo. 'Di ba? So for example, ito yung trip mong pakinggan, panoodin. Pwede mo siyang panoorin habang nagtatrabaho ka. 'Di ba? May natututunan ka. Or paano bang hindi lahat ng klase ng trabaho syempre. I mean, depende sa ginagawa mo. Pero kung naman sa bahay ka, kumakain ka, 'di ba? Kung compare sa nagi-scroll ka ng salasalabit na bagay, maghanap ka ng isang pwede mong pakinggan or ganito na makakatulong para makapag self-improve ka. So, yun naman yung ginagawa ko ngayon. Nag-i-improve ako, kasama kayo, and kasama kayo din naman, nag-i-improve din kayo, kanood nyo sa akin. So, ganun lang, kung merong mga nakikinig dyan na parang nag-iisip, pwede mong sundan yung series na to. Pwede mo talaga siyang sundan. Bakit? Kasi kung iisipin nyo, yung step 1 natin, yung episode 1 natin, dun yung kailangan alam mo muna kung ano mga dapat mong baguhin, di ba? Dapat alam mo yung dapat mong baguhin. So, ganun din, ilista nyo lang. Pwede nyo ilista yun. Parang, oops, ito. O kung sabihin natin perfect yung sistema mo. Sige, sabihin natin, okay, ito kumbaga, tayo na mahirap na to kumbaga, okay yung finances mo. To the point na, pa-travel ka na lang. Wala kang magawa sa pera mo May kotse ka na fully paid. Meron kang bahay, fully paid. Okay, tuition fee ng anak mo, kunyari, tatay ka na, tuition fee ng anak mo, napaghandaan mo na hanggang kolehiyo. Okay ka na, baon, wala na yan. Okay na lahat. Okay, katawan mo, pucha, mamayos sa katawan. Yolo, Jake Cuenca, o ganun yung katawan mo, okay ka na. Okay ka na. Ano pa? Okay na yung katawan mo, okay na yung financial mo, o relationships mo, okay na din. May pamilya ka, may successful marriage ka, okay kayo ng asawa mo, okay kayo ng anak mo. Di maghanap ka pa ng good na ikaka-better, di ba? Kasi ako nari ako, no? Ako na lang. Kunwari ako lahat 'yun. Pagdating ng panahon, Jow, future Jow, galingan mo para, 'di ba? Para alam mo na din gagawin mo. Kunyari ako na 'yun. Ako na yung maayos yung katawan, ako na maayos yung lahat ng finances, yung napundar, okay na lahat. Anong ayusin ko? Siguro ayusin ko, titignan ko ano bang hindi maayos sa akin. Okay ba yung relationship ko kay Lord? 'Di ba? Okay ba yung relationship ko sa Kanya? Okay ba yung relationship ko sa iba't ibang mga tao? Ano ba yung mga pangit na ginagawa ko? Kasi naabot ko na yun. Ma-ere na ba ako? Masyado na bang malaki ulo ko?
Mayabang ba ako? Meron at meron pa din. Hindi titigil yun. Hindi matatapos yun. Meron at meron dapat ayusin. It's just a matter of tanggap mo ba? 'Di ba? Tanggap mo ba? Kasi kung hindi mo tanggap na malaki ulo mo, hindi mo tanggap na mayabang ka, hindi mo tanggap na hindi okay relationship mo kay Lord, or kung ano mang dapat mong ayusin, hindi mo siya tanggap, hindi mo siya masosolve. Kasi hindi mo, una sa lahat, hindi mo alam na problema siya. Diba? Hindi mo alam na problema siya, paano mo siya ayusin? Diba? So, ayun, ganun ka-importante yung baby steps. Ganun siya ka-importante. Hindi mo namamalayan. Like, for example lang, no? Paano ba? Okay, so pinoproblema mo paano ka makakabili ng, sabihin natin, ano bang magandang bilhin? Ano bang wala ako? Motor. Yan, for example, wala akong motor. Okay, gusto mo ng motor. Okay? So, nag-check ka online. Shit, di na ako magaling sa motor. Motor ko dati, Suzuki address. O, for example, Mio, tama ba? Yamaha. Yan, yung brand. Yung company, no? Yamaha. Kunwari, Yamaha yung gusto mong motor. Diba? So, yung Yamaha na motor, titignan mo ngayon sa website, okay, 140k. Tama ba? O, 200k. Okay, 200k yung motor, 'di ba? 200k. Oh, ang laki pakinggan. Although sabihin natin may pera kang ganun, 'di ba? Pero hindi kasi siya ganun eh. Na parang bilhin ko na 'to, cash, pang. Okay, makasave ka. Pero check mo muna, baka may negosyante ka. Ilagay mo na lang muna sa stocks mo. Ilagay mo na lang muna diyan sa iba, 'di ba? So iisipin mo lang lagi, paano mo siya mapapadali? 'Di ba? Bili ka ng motor. Bili ka ng motor, 200k. Paano yung monthly nila? Magkano yung interest sa akin? So parang ganun, parang lagi ka lang nag-self-analyze. Lagi mo lang titignan kung, oy, okay ba to? Okay ba to? Hindi. Parang ganun. Lagi mo siyang hindi mabilis na desisyon agad. Alam mo pa, isang pinakamatalinong dito, tip, kung mausap ka ng taong kilala mong matalino, hingi mo yung opinion niya. Yun yung napapansin ko Actually, yun yung napapansin ko talaga sa maraming tao. Actually, nakakilala ko din. Parang mas gusto pa nila magkamali bago magtanong. Parang isang tanong away ka lang para masave ka sa isang napakalaking problema. Hindi mo itatanong, tapos sarili mong way. Buti sana kung parang, anong gagawin ko sa sa labahan, ida-dryer ko ba, isasampay, kung ganun lang kasimple, di ba? Kung ganun lang kasimple, ayos na eh. Ang problema hindi. Like kunyari sa mga mini-mentor ko, kunyari pera involved na, tapos di siya nagtanong, tapos di niya naunawaan yung isang bagay. Kumbaga sabihin mong isang taon na siyang na-trouble doon, na ang laki ng nangyayaring mali sa kanya. Pera involved kumbaga nagkakandal leche-leche dahil dun sa movement. Sabi ko, yun yung problema mo? Yun, problema. Hindi mo alam paano yan. Alam mo, parang kilala mo naman, may kilala ka pala sa ganun, pinaabot mo pa ng isang taon para ikwento sa kanya. Na alam mo namang nasa field siya ng ganun, na alam niya yun. Pero sinarili niya. So, yun, magtiwala kayo sa mga tropa, kamag-anak, na feeling nyo, nasa linyahan siya ng ganun. Itanong ko kaya to, paano kaya? Diba? Kumbaga kunwari may tsuhin kang maayos yung buhay. Mas maayos yung buhay sa'yo, definitely. Tsuhin o tito, tita. Tayo na tanong mo, pre. Siya na yung pinakamalapit mong connect eh. Diba? Siya na yung pinakamalapit mong connect na makakapagsagot o makakatulong sa'yo. Pero dahil sa pride at ego, na ayokong magtanong. Self ko to. Yun minsan, pride and ego, laki din nun. So again, baby steps. Lagi mong titignan kung ano mga pwede mong magawa sa surface level, di ba? Ay, baka masolusyonan to pag ganito lang. Huwag laging malayo yung tingin. Laging dahan-dahan lang. Di ba? Well, para sa akin, no? So ayun lang.
Mag 20 minutes na rin tong video, ibig sabihin 20 minutes na tayo. Napansin ko kasi ang haba ng mga video. May 1 oras pa. Pero kung nagtutuloy-tuloy ka at ginagawa mo tong white noise, masarap talaga. Masarap siya pakinggan. 'Di ba? Kasi parang may kasama ka lang lagi araw-araw. Yun nga lang medyo maaga yung ano, no. Ewan ko anong sistema nyo, baka nasisingit nyo yung mga bagay-bagay hapon, gabi, pero okay lang yun. At least ako nire-remind ko lang na pag umaga, meron naman kayong kasamang gustong pakinggan eh. Kapag pumahataw kayo, mahasel kayo, sabay tayo. Diba, nakakagana lang. Ito, kumikilos ako. Dapat kumikilos ka din. Diba? Huwag ka na bumalik ng scrolling, pre. Huwag ka na bumalik ng scrolling. Kung gising ka na, umaga, or ganito, okay, itong YouTube, tapusin mo yung mga episodes, tapos kumilos ka din. Sabay nating gawin. Diba? Hindi lang ito to Hindi lang ito to. Ito lang yung simula ng building good habits para eventually makita nyo paano ko na nare-reach yung mga bagay-bagay, paano ko ginagawa yung mga bagay-bagay. Kasi hinuhubaran ko na yung sarili ko sa inyo na ito yung sistema ko. Kasi pag napapawisan ka, mas maayos ka mag-isip. Pag kumakain ka ng tama, mas maganda katawan mo, mas confident ka. Di ba? Kasi, gwapo yan. Walang ganun. Nakakita na kayo ng gwapo na pabaya sa katawan. Yung tipong, uy, nung high school, heartthrob to. Pagdating nung 30, onti na lang, lumabas na lang talaga yung tunay na gwapo. Minsan mas gwapo pa yung pangit nung high school eh. Kasi, malupit siya. Di ba? Malupit siya. Ang ganda ng katawan niya, ang ganda ng gupit niya. Maayos tindig niya, maayos siya magsalita. Mas nagiging gwapo pa nga yun eh. So, hindi ako naniniwala na gwapo ka kasi, gwapo. Hindi yung ganun. Gwapo ka, pabaya ka naman. Diba? So madaming department, hindi yun dun. Wala yun dun. Ayusin mo yung gupit mo, ayusin mo yung bulsa mo, ayusin mo yung pananalita mo, ayusin mo yung madaming dapat ayusin para maging gwapo, men. Okay? So hanggang dito na lang, ayoko na pahabain to para mapanood nyo na ibang episode kung hindi nyo pa napapanood kasi iba isang oras na eh. Okay, so kita-kits tayo sa susunod na episode mga boss. Lakad muna tayo sa napakagandang park. Park ba tawag dito? Oval. Dito sa subdivision namin. Maraming salamat kung nanonood ka. Masaya ako na meron tayong 5 to 6 viewers na nanonood at sumusubaybay.